Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Oras natin mga kabarangay, 3 minutos naglabay sa alas 4. Opay naman nga kulop sa iyong atanan, kumusta na kamo? At dinakitaliwat sa natin na programa ang Billboard Radio Periodiko sa DYOG Radio Pilipinas, Calbayog City. Kaupod ko sa kontrol si Monet Perito, si Engineer Jovin Cardenas. Ako naman yung sangay, iyo surugon sa kanginan, Jean Navilon. Makakaupod sini, niyo tanan sa usa ka oras nga ratsada sa naton pagbabalita. Radyo Periodiko. Adlaw kitinasan na Huwebes, nalaksidasan paglakat sa panahon. Naglunis pa man ladto, buwas sa Bernes dayon, nalaksik sa panahon. Ikakanta na mga kabugtuan ng ratsada sa natong mga balita.
Lalaking naglugos daw sa usa nga grade 2 pupil nga lalaki sa Pasig, Guindaop. What if walang ad standard? Gindakop sa mga otoridad ang usa nga lalaking nanlugos daw sa usa nga lalaking grade 2 pupil sa Pasig City. Sa report sa GMA News 24 oras kakulop ginsiring sa kapulisan nga ginagda daw sa 39 anyos na suspect ang biktima nga kumaon sila sa usa nga fast food chain nga kauman gindara niya sa balay. Basar sa reklamo, pauli na sa biktima tigang sa eskwelahan sa makitan sa suspect ang bata. Diri sira magkaano waray sira relationship. Nakitan la sa suspect ang bata nga nakursunadahan niya siring ni Pasig Police Chief Police Colonel Hendrix Mangaldan. Igindiwara naman sa suspect ang akusasyon nga ginsiring nga ginbuligan na niya ang bata nga makauli. Hindi po totoo yun na nanggahasa ako. Ang sa akin lang, matulungan ang bata na makauwi sa kanila. Hindi po pinagsamantalahan. Medical ang magbabatunay kung pinagsamantalahan ko ang bata, siring sa suspect. Nakadetini ang suspect sa Pasig Police Custodial Center nga naatubang sa reklamo nga rape in relation to child abuse. Sa nglitan niyo mga kabataan, hiruti good niyo niyo pasagding mag-uusahan la nga mauli sa iyo kinanglan sunduon good niyo sa iyo eskwelahan. All right. 4-piece tupad may pondo sa 2026 proposed budget. Siring pero ang akap waray, zero ang akap. May pondong 113 billion pesos para sa 4-piece Pantawid Pamilyang Pilipino program, ilarom sa 6.793 trillion pesos na proposed national expenditure program for 2026. May pondo liwat para sa tulong pang hanap buhay sa ating disadvantaged workers tupad program, kundi waray igingahin para sa ayuda para sa kapos ang kita program sa 2026 proposed budget. Nakapahamtang sa budget message ni PBBM nga 11 bilyones pesos ang igingahin para sa tupad. Yan 2.2 bilyones pesos para sa Integrated Livelihood Program sa Dole. Sumala sa Presidente, maabot 4 milyones na marginalized household beneficiaries and 4-piece ang matatagan sa iba-ibang pinansyal nga bulig ilarom sa programa. Sanglit tayo kamtuod sa banat ni Senador Erwin Tulfo nga maundang ang benepisyo sa mga 4-piece tigdaon na lakuno pankapital sa negosyo. Diri ini may tatubo. Bulig pinansyal naman para sa mga trabahante nga magigipit tungod sa iba-ibang rason sugad sa kalamidad ang serbi sa tupad. Siring naman ni Budget Secretary Amina Pangandaman, diri kaupod sa ginpunduhan para sa 2026 ano sa pa nga programa para sa ayuda nga akap nga bulig pinansyal para sa mga minimum wage earner, yan iba pa nga mga trabahante nga buti ay laan kita. Ilarom sa niya nga 2025 budget, ginbutangan ni sa 26 billion pesos nga pondo. Wala po yung akap sa budget ng DSWD. Department of Social Welfare and Development siring ni Pangandaman sa press briefing kauman ihatag sa DBM sa Kongreso ang proposed NEP 2026.
may natitira pa pong pondo from 2025. And like I mentioned a while ago, we received a total of 10 trillion pesos proposal from agencies, and given our limited fiscal space, hindi muna natin siya sinama, dugang pa ni Secretary Pangandaman. Naging kontrobersyal sa itong deliberasyon sa 2025 budget ng AKAP kung kay waray ini sa NEP ngay ginsumiter sa DBM sa Kongreso. Bisan pa man naglaan sa 39 bilyon pesos para sa AKAP ang Kamara de Representantes nga ginaprubahan nila nga bersyon sa General Appropriations Bill. Ginpara naman ang nasabing probisyon sa iginpasa nga bersyon sa GAB sa Senado. Sa isa lang sa Bicameral Conference Committee ang GAB nagkaurusan mga kongresista ng senador nga butangan ini sa 26 bilyon pesos sa pinal nga bersyon. Sa napirmahan ni Marcos ang 2025 national budget, iginbutang niya ang AKAP sa ilarum sa conditional implementation. Paghirot ka mo sa niyo ginsulduan nga banday sa niyo bata. Usa nga kasambahay nga lubong daw sa utang, ginkidnap ang iya ginmamangnuan nga anak sa niya amo, ngan igin patubos. Nadakop sa mga pulis ang usa nga 24 anyos nga babae, kauman nira idalagan ngan ipatubos ang 3 anyos nga pakidaron nga bata nga anak sa niyamo sa Quezon City. Ang suspect igin rason nga kinahanglan niya ang kwarta pabayad sa iya mga utang sa ritnahimo niya ang krimen. Sa report kakulop si Ringsan Kapulisan nga Domingo sang gabi sa niupod sa suspect ng bata para kumanto sa balay agud kumuha sang bulong. Sigun kan Police Lieutenant Colonel Rolando Baula, Commander sa Masumbong Police Station, haros duha ka tuig na nga nagsiservisyo ang suspect sa pamilya sa biktima sanglit tumapod na ang mga amo sini. Pero waray na bumalik sa bahay ang kasambahay nga dara ang bata. Oray bagihan nagpadara sa mensahe ang suspect sa pamilya sa biktima nga nangaro sa 150,000 pesos na pantubos kapalit sa pag-uli sa bata. Igin ka sa operasyon sa Fernando Poe Jr. Avenue kundi nadakop ang suspect nga nabawi gyapon ng bata. Nakuha liwat sa suspect ang bag nga may kwarta nga gingamit sa operasyon sa pagtubos sa bata. Iginamin sa suspect ang krimen nga nahimo daw niya tungod kay ginsusuktan na daw siya sa niya ginkautangan kauman siya maoperahan. Matubang ang suspect sa reklamo pagdalapas sa Artikulo 267 sa Revised Penal Code of the Philippines sa sumpay sa kidnapping for ransom. Katorse minutos ang naglabay sa alas 4 din sa latsada sa naton mga balita sa programa Billboard sa DYOG Radio Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Para tricycle nga swerte na kumita sa 300 pesos sa usa ka adlaw, nag-uli pagud sa napurot nga 10,000 pesos nga cash. Miskin maaraw man kadaman, miskin maaram ini nga para tricycle nga damuan niya mapapalit sa nakikita niya nga 10,000 pesos para sa iya pamilya. Mas ginpili pagyapon sa nusa nga 23 anyos nga pick-up driver
sa Mangaldan, Pangasinan nga iuli ini sa tagiya. Usa ngayon nga estudyante nga pambayad sa matrikula ang nasabing nga kwarta. Marasa sa pag-abat nga makabuligak siring ni Aljon Torres sa naruan sa reaksyon sa ginhimo niya nga paguli sa salapi. Sigun sa report ni Jasmine Gabriel Galban sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, kakulop. Kadalaw nga nagbabanyak si Torres, residente sa barangay ni Baliw para may taguyod sa marangal nga pagi ang iya asawa ng tulong anak. Maswerte na daw kung kumita siya sa 300 pesos sa sukalaw, pinagkakasya sa niya misis sa ira paginanglan. Batid niya nga damo siya mapapalit sa 10,000 pesos, ngayon na purot pero diri daw niya makarawat nga gastusin ini tungod kay diri naman iton iya. Mahirap din po kung kukunin ko, kailangan din niya yun. Sa totoo lang, marami nang mabibili yun pero hindi ko yun pera Siring niya. Tungkol sa katangkod ni Torres, ginparangalan siya sa lokal na pamalaan ng Mangaldan nga gintagan sa cash gift ng grocery items. Naglalao man mga lokal opisyal nga mag-serving inspirasyon nga susugon sa iba ang katangkod ni Torres. Congrats sa kasama natin. Sana pamarisan siya ng iba pa. Siring ni Jerry Idia, Mangaldan, Poso Chief. 17 minutos naglabay sa alas 4. Mabalik ka kauman sa mga paibaro sa kontrol. News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Calbayo, DYOG 882 AM. Hindi na lang sa sariling bayan ay papamalas ang talento ng Pilipino. Dahil sa ASEAN, umaabot na sa iba't ibang panig ng rehiyon ang sining natin, kinikilala, pinapakinggan at hinahangaan. Alam mo ba, mas marami na ang Filipino artist na naipapakita ang kanilang obra sa buong Southeast Asia dahil sa ASEAN. I can't wait for ASEAN to create more programs that will encourage collaboration. I think what would be nice is meeting the past participants. ASEAN would be open to residencies, not just for artists, but also to writers, to art critics, to curators, to other cultural workers. Sa ASEAN Artist Residency Program, ilang Pilipino na ang napiling lumikha ng sining sa Jakarta, Indonesia. At ang kanilang likha, bahagi na ngayon ng permanent collection ng ASEAN Gallery. Mayroon ding Connect ASEAN, isang art exchange program na gumagamit ng online at on-site exhibits sa mga palabas sa Manila, Jakarta at Busan. Tampok ang mga likha ng Filipino artist sa harap ng libu-libong manonood. At nitong 2024, tampok rin ang galing ng mga Filipino graphic artist sa ASEAN Graphic Arts Exhibition sa Vietnam, kasama ang higit 150 likha mula sa buong ASEAN. Pero higit pa sa pagpapamalas ng husay sa sining ang layunin ng ASEAN. Sa pamamagitan nito, nabubuo ang palitan ng kultura at ideya sa pagitan ng mga artist mula sa iba't ibang bansa. Mula rito'y sumisibol ang koneksyon, pagkakaibigan at mga obrang mas makabago, mas makulay at mas makahulugan. Dahil sa ASEAN, ang sining ng Pilipino ay hindi na lang para sa lokal na eksena. Ngayon, may entabladong regional, mas malawak, mas makulay, at mas kinikilala. Oras na ingat na sa 19 minutos. Naglabay sa alas 4. Alas 4:19 na natin oras. Bahan kinabuhi sa tao kung sa una, nagkukuri ka. Yan na, ada ka na sa bawbaw. Mayaman ka na. Anay tricycle driver nga nagbabaligyasan patingting nga gasolina. Gudtila na yan ginbabaligya nga gasolina. Yan na, tag-iya na siya. San 17 nga mga gasolinahan. Usa nga anay tricycle driver nga gindakop sad to tungkol sa pagbabaligya sa
talagudti nga mga gasolina na niguro naningkamot tubtob sa magamyaga sa legit nga gasolinahan sa Buena Vista, Marinduque. Ang sekreto niya sa iya pagriko at ipamatian niyo. Sa naglabay nga episode sa KMGS, igin pangilala si Alex Fabilia nga puto sa napulong nga magburugdo. Sa murang edad, naibaro na siya nga magbanat ng buto sa bukid. Ungay ang pagbaligya san uring, paghimusan uring ng pagbaligya. Uring nga kahoy, pagkopras. Pagtatalop ng palay ngan pagmamangno sa nayo. Igingapang ni Alex ang kaluguringon para makag-graduar sa high school sa luyos ang iya kapobrihan. Bisan pa man, di rin na siya, waray pa siya makagraduar sa college sungod sa kapobre. Sangit sa edad nga 19, lumuwas pa Manila si Alex nang ginsunod ang iba-ibang trabaho. Dito, nagtupo si Ras ang anay niya classmate nga si Ederlyn. Tubtob sa magkaintindihay sila nga naingad to San Marinduque sa 1994 para mag-asawa nga bumuo sa galugaringon nga pamilya. San makatirok nakapalit si Alex ano sa nga tricycle sa iya igin pamasada. Ngan ginabtan danay san gabi pagpakabuhi. Para magamada sa dugang nga kita, nangangalakal liwat siya sa bakal ng butilya. Yan sa utro makatirok, nagbaligya na siya sa talagudti nga gasolina nga ada sa butilya sa soft drinks. Yan mga igkasi niya mga tricycle driver ang perming napalit sa iya. Pero tungod bawal ang magbaligya sa talagudti o gudti ay nga butilya sa gasolina. Ginkumpiskar ang iya produkto, gan gindakop siya. Inahabol ako ng mga may-ari ng gasolinahan dahil kulurom ako Nagagalit yung mga legit na may gasolinahan. Ako'y pinahuli. Itinigil ko, siring ni Alex. Bisan pa man nagpapabilin pagyapon ng inspirasyon ni Alex ang iya mga anak, pero naring gamot agud matagan siya sa maayos nga kinabuhi ang iya pamilya. Pag natutulog yung mga anak ko, tinitingnan ko. Yan ang pangarap ko sa mga anak ko noong panahon na yun, na sila ay makalasap din ng gaya ng nalalasap ng ibang kabataan, pulong ni Alex. Pumatak po sa isip ni Papa na kapag naging successful po siya sa buhay, bibili siya talaga ng sasakyan para sa amin. Siring sa nananak ni Alex na si Jaya Fabella. Otro siya nagsugal sa na maging tagiya sa usang nga gasolinahan. Nga nangutang sa usang nga negosyante nga kakilala sa niya sangkay. Irusugad pareho sa iba nga nasunod sa negosyo. Di rin naging madagmit ang pagtikang ni Alex. Nalugi ang gintikangan niya nga gasolinahan. Naloko ako noong mga panahon na yon. Kasi may tauhan akong hindi mapagkakatiwalaan. Nalugi ako. Nagkautang pa ako ng 3.7 million pesos sa Lucena noon. Istorya niya. Para makabawi, nagbaligya si Alex ang mga naipundar niya nga gamit sugad sa daan niya nga sarakyan. Yan naibaligya niya sa 100,000 pesos. Ida utro niya igintindog ang nalugi nga gasolinahan. Malakas ang loob ko. Sabi ko, bahala na ang Diyos dito siguro. Naging maayos din ang tao ko. Natutukan ko na. Sumula ka na, Alex. Umuswag nasabi nga gasolinahan. Tubtob sa napadamo niya ini nga may danaya na siya. 17 nga mga branches sa Marinduque. Tubtob sa magagpundar na si Alex sa mga sarakyan. Magagtindog sa magara nga balay. Yan nakapalit sa mga tuna. Yan miskin maayos na niya kinabuhi.
Di rin nahingalimtan ni Alex sa niya gintigangan. Naghatag liwat siya sa bulig nga gasolina ng bugas sa mga anay niyang mga kaupod nga tricycle drivers. Adi, pamatiin niyo ang istorya ni Alex. Dating tricycle driver na nagbebenta noon ng patingi-tinging gasolina, ngayon may-ari na ng 19 na gasolinahan. Sana all! Ang mga namamasadang gipit dito raw kumakapit sa mga ibinibentang tingi-tinging gasolina. Usong-uso, lalo na sa mga probinsya. Teka lang. Pero dahil bawal talaga ito, ang tricycle driver... Ayun ha, mao ito na maging inspirasyon unta naton nga tanan. Paniguro sa kinabuhi, hasta nga umasenso. 26 minutos ang naglabay sa alas 4 din sa naton na programa Billboard Radio Periodiko. Gadi kita sa pahayagan Abante Tonight na nubayan na ang mga opinyon. Matatag na enerhiya susi sa pagunlad. Kolom ni Benji Alejandro. The Bench File sa pahayagan Abante Tonight, August 13, 2025 issue. Kasunod sa mga gumawas nga pagtatanding sa sukot sa kuryente sa Meralco, ngan sa mga electric cooperatives sa nasod. Otro, tatagan doon sa Meralco nga naagi ang mga sukot sini sa masusi nga pagsusuri, pag-aproba ng kumpirmasyon sa Energy Regulatory Commission, ERC, para sa masiguro nga makatadungan, justifiable, ngan marason-rason ang ira pagsukot sa kuryente. Kung kikitaon ng distribution charge sa Meralco sa ining pinakabarato sa tanan ng mga private distribution utilities ng EC. Sa katunayan, ungay ini sa pinakamubo nga 30% sa nga tanan nga mga distributors sa kuryente sa nasod. Unweighted average cost of capital, WACC, liwat sa Meralco, ang pinakamubo nga igin talaga sa ERC kung kikiton ang tanan nga PDUs. Sa luyo sa namubo nga sukot sa Meralco, padayon nga nagampanan sa kumpanya ang mandato maghatag sa maayos, talwas, ngan malalauman nga serbisyo sa kuryente. Mas pasini, padayon liwat nga iginduduso sa Meralco ang kalidad. Pag-abot naman sa usapin sa generation cost, ordinaryo nga nakuha sa mas barato nga supply sa kuryente ang mga electric cooperatives sa mga coal plant. Diri napalitan mga electric cooperatives sa supply pareho sa aton sa Samelco 1 o Norsamelco o Samelco 2. Diri isira na palit sa supply tigang sa mga gas-fired power plant tungod sa mas hamubo nira nga customer base nga demand. Samtang nakuha naman ang Meralco sa supply nga tigang sa mga gas-fired, coal-fired nga renewable power plant. Gintatantiya nga tigang sa mga gas-fired power plant ang maabot 50% nga supply sa Meralco nga giniginanglan para mapunan. Nagtitikada ko nga demand sa mga customer tungod kay diri sa dang ang supply tigang sa mga coal-fired plant labi na sa ilarom sa ginpapatuman nga coal moratorium. Gingiginanglan nga kumuha sa Meralco sa supply tigang sa gas-fired power plants para masiguro ang sadang nga duri-diritso nga serbisyo sa kuryente para sa ira mga customer. Ginsusuportahan liwat sa Meralco ang polisiya sa gobyerno nga siguraduhon ang seguridad sa grid agud malikyan kundi man maibanan ang mga red nga yellow alert
sa nasud. Danay nga ni nakakarawat kit sa text message tigang sa NGCP. Yellow alert. Tungod kay di rin ako no malaksi ang pagtubo sa mga tanom. Yellow alert. Ang panawagan sa pera nga grupo nga angay pantay ang matutal nga sukot sa Meralco sa sukot sa 90 nga mga electric cooperatives nga di rin nagamit sa mga gas-fired power plant ngan katumbas sa panawagan sa Kongreso nga ipawaray bisa ang bag-o nga natural gas law RA number 12120 ngan sa Department of Energy nga baliktaron ang 2023 Power Development Plan. Diri nakabulig ang mga sugad nga panawagan sa panuyo nga mapahitasan sa 35% ang parte sa renewable energy sa supply sa nasod sa 2030 ngan 50% naman sa tuig 2040. Gintagan doon liwat sa Meralco nga nakabasar ang Power Supply Procurement Plan sini sa programa sa gobyerno nga gamiton ang natural gas bilang transition fuel para sa mga panginanglan sa enerhiya. Ginotro sa Meralco nga ang pagminto sa matutal nga sukot sa kuryente tikang 2024 tubtub sa yana. Andiri tungod sa distribution charge o sukot nga naingadto sa Meralco. Padayon nga ginpapatubad sa Meralco ang mandato sini nga man-distribuer san kuryente sa bugos nga franchise area sini sandiri naglalaom sa pudno san gobyerno o buhis san mga mulupyo. Nakasentro liwat ang Meralco sa paghatag sa serbisyo nga balanse nga presyo ngan maayos ngan malalauman nga supply para sa masubra 8 milyones nga mga customer ngan sugad man bilang pagsuporta sa lumalagong ekonomiya sa nasod. Kolom ni Benji Alejandro, The Benz Files. 32 minutos ang naglabay sa alas 4. Mabalik ka, kauman sa mga paibaro sa kontrol. News and current affairs. Top stories of the day. Business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Calbayo. DYOG 882 AM. Akala ko dati, sobrang mahal ng tablets. Pero dahil sa ASEAN, halos zero na ang buwis sa tech imports. Kaya mas affordable na sa mga tulad kong estudyante. Sa digitized custom system ng ASEAN, mas mabilis dumating ang mga learning gadgets. Mas konti ang delay, mas marami ang matututunan. Mas madali na mag-source ng parts at accessories ngayon. Dahil sa trade agreements ng ASEAN, mas mabilis ang cross-border shipping at mas mura ang gastos. Dahil sa mas malawak na internet sa ASEAN, kahit sa probinsya nakakabili na kami ng tech online. At maraming ASEAN-made products na good quality. Abot kaya pa. ASEAN supports local innovation. Meron tayong mga hubs na tumutulong sa mga inventors at startups gaya ko para protektahan ang ideas at gawing negosyo. Hindi ako techie, pero ngayon marunong na ako magbayad at tumanggap ng QR gamit ang phone. Dahil sa ASEAN, mas accessible ang technology kahit sa maliliit na negosyo. Dahil sa digital trade provisions ng ASEAN, mas maraming tech brands online. Nakaka-order ako ng gadgets at accessories na dati ay imported lang. Ngayon, mas mura at legal. Dahil sa ASEAN, mas abot kaya ang tech, mas mabilis ang access, at mas maraming oportunidad para sa lahat. Innovation across borders para sa bawat Pilipino. 34 minutos naglabay sa alas 4. Ngati kita sa column ni Jerry Leo Abantek. Internet addiction ayaw igbaliwara. Naabat mo ba nga baga kulang ang adlaw nimo ngan diri ka mapakali kay ras permisan nimo pamati.
kundi mo kaput-kaput ani mo cellphone, mobile phone, nga diri ka nakaka-check sa nimo Facebook status. O kaya naman, kinahanglan ka makahiling sa mga YouTube videos. O kinahanglan mo makag-uyag sa mga online games. Kung oo, ani mo baton, pwede addicted ka na sa internet. Ngan ini ang seryoso nga usapin. Ngan diri nga himuon nga tiaw, ngan waray bahala. Diri pwede ini igbaliwara. Ang internet addiction, ang usa nga klase, san sobra nga pagdepende sa paggamit sa internet. Kundiin, nakukurian ang usa nga tao, nga kontrolon ang oras ngan paagi san paggamit sini. Pananglitan, miskin nga may negatibo nga epekto na sa imo panlawas, relasyon, trabaho o pag-aram. Danay ang mag-asawa, dana sa pangaon, diri pagod nagtitingugay, kay puro ira-ira cellphone na nira gin sentro sa nira atensyon. Diri na nga ni nakaka-smile sa kadausan mag-asawa tungod kay puro cellphone. Ikaw nga iroy, diri ka na nakakahatag leksyon, diri ka na nakakasugo sa imo anak tungod kay nasisina ni mo anak kung ni mo ginisturbo ni mo anak nga inday palitla san sini suka sa tindahan ini nag-uyag sa Mobile Legend naisina pa sa imo, nasugot man aringit nagdadabog pagod pagkadto sa tindahan. Pasagda nga ipahayag ko sa iyo ang epekto sa internet addiction sa kalusugan panpisikal, mental, sa trabaho, sa relasyon, sa usaping pinansyal, sa pagpipinsar ngan pamatasan. Iton nga tanan ang apektado kung kita ang naigin adis-adis sa paggamit sa internet san sobra. Sa physical, pwede ka mag-gain san weight o gumasa. Pwede luwat mag-arap puap ang imo pangita tungod kay nakababad ang mata mo sa screen. Temprano pala sa edad sa niyong mga anak, kinanglan na niyo ipakonsulta sa ophthalmologist para ipakita ang iyo anak nga harap na tungod kay babad sa internet. Ang rays, ang hayag tigang sa cellphone na nakarubat sa mata. Labi na kung nakaturog ka, sige nimo pag sinelphone, marubat imo mata. Kinanglan mo magsalamin na. So, nga ada ini sa physical. Pwede ka makakabot sa pwede mag-gain sa weight o maggasa. Pwede luwat maglabo, lumabo, maging harap ani mo pangita tungod kay nakababad ang mata mo sa screen. Diri ka luwat mahinga turog sa maupay tungod kay ada ka sa internet permi. Sa mental naman, pwede ka maging depressed o anxious, irritable, permi ka naiiras, mapasoan imo ulo, madali ka masina, kung diri ka nakakagamit sa internet. Tigda kala, nakakalasan kung naguliyatan imo anak, ma, kaluya sa internet, paro nga na yung wifi, tapos iundayon. Kakalasan guliyat sa imo anak ay nagluluya daw ang internet. Nagkikita ka sa maupay nga pelikula sa Netflix, tigdala nga naundang, naglinibot-libot naman ang butnga kay maluya ang internet, nairas ka
Kaubay sa niya ba naging kita, nairas ka dahil nga nagluyan internet. Pwede liwat mapiktaran ani mo financial status, tungod kay pwede ka liwat malulong, maging adis-adis, sa online shopping, ng online gambling. An iba na uhubya na pagpalit sa mga dagko ng mga tindahan, tungod kaya dinala permi sa online shopping, puro sila sa cellphone na mimiling san mapapalit. Ngan adipagud, damo ang nagugumon sa online gambling. May duwa nga ni nga congressman nga samtang namamati san sona ni Pangulo Marcos dito sa sulod san kamara na ispatan san lens san kamera san usa nga taga-media nga nag-uyag sa online gambling. Pati nagyapon ang pag-iisip ngan batasan nimo ang pwede liwat maapektaran tungod ngani sa imo ginihilngan sa imo cellphone. Ginbabasa mo ngan mga nakakahampang mo online. Damo nga mga kaupayan ang naidudurot sa internet sa aton personal ngan profesional nga kinabuhi. Kundi hinundumi nga angay balansihon naton ang naton oras, ayaw puros internet na la. Seringani tanan nga sobra ang may naidudurot nga diri maupay. Everything in modernation, ika nga. God bless. Amad to ang kolum ni Jerry Liao Abantek. Nga di naman kita sa kolum ni Barry Gutierrez, usapang barikada. Wala pa ring sagot. Abante, una sa balita nga periodiko, August 14, 2025. Tapos na nga ni ang butusay sa Senado para ilubong sa limot ang impeachment laban kan VP Sara Duterte, pero adi na naman kit pari-pariho pagyapon nga waray klarado nga baton sa pinaka-importante nga pakyana. Diin nahingad to ang milyon-milyones nga confidential funds. Makuri na ba sa Pilipinas mapanagot adton mga nangungurakot nga mga tag-as nga opisyal sa naton gobyerno tungod kay ginuugupan sa Korte Suprema ngan sa naton mga senador? 19 pa naman ini nga mga senador nga diri na nga ni maaram sa pulong accountability. Diri naton pwede nga hingalimtan nga sadton gintawag siya, si BP Sara, para mag-esplikar sa Kongreso, parte sa Kamara, parte sa mga disbursement nga ginhimo sa mga tao nga may hinimo-himo nga mga ngaran. Shout out kan Mary Grace Piatos ng mga kabarkada. Ginpili niya nga diri magpakita. Ang baton niya, mag-iesplikar la daw siya sa proper forum. Sering niya, sa mga tao no siya mag-iesplikar. Hain man, oray pa man mag-iesplikar si Inday Sara. Di ba? Nakalusot si Inday Sara. Baga siya mga kasanggayan ang usa nga imo anak nga nangawat sa bursa sa imo mister nga nagdalagan la ginpakyanhan mo kung ikaw ba ang nagawat sa akon kwarta sa akon bursa, tigdala nga nagdalagan tubtob yan ani mo anak nga nangawat sa imo bursa, dira lagyapon nag-esplikar kung ginkain niya aniya ginkawat nga kwarta. Asya manini si BP Sara Duterte diri lagya po nakaka-esplikar, nakalusot san gin-kwestiyon nga gin-panano niya na ibursa ang nga confidential funds. Iyala permi giniyakan, mag-esplikar la daw siya sa proper forum. Tapos san yaknan
san iyakan niya nga karuyag niya sa impeachment trial sa Senado ngayong natawag pa nga niya magiging bloodbath. Igda ang mga kaugop niya sa chamber sa Senado nga nagpatumpik-tumpik, delay didto, kuno di rin naintindihan ang forthwith, tub-tub sa makaabot siya sa Korte Suprema ngan makakuha sa desisyon nga ipaundang ang trial. Ngan yan na, kahuman diritsa nga ilubong sa Senado ang kaso, otro na naman nga script ang nabatian naton. Mag-isplikar la daw siya sa proper forum. Ikun sugad sito, nano ba nga forum ang nahibibilin? Kongreso? Gindidan. Impeachment? Gintakasan. Ang resulta, kita ang nahibayaan nga waray miskin nanong aklarado nga eksplikasyon kundi nahingad to ang salapi nga angay para sa seguridad ng serbisyo publiko. Ang ayaw naman nira kita himuon nga tanga. Confidential man iton sa titulo, diri karuyag signon confidential liwat sa taong bayan, ang katungod nga magpakyana kung gingamit ba san tama ang salapi nga ginwaldas, salapi nga para sa katawhan Pilipino pagpakopay, pagpaeskwela sa nimo mga anak, pero ginbubur sa langayan. Sanglit klarado sa pagpatay sa impeachment complaint. Ang tinuod nga biktima ang dirila ang proseso wan karibal sa politika. Ang tinuod nga biktima mawan kamaturan ngan kaupod dinhi ang accountability nga ngay unta ang non-negotiable para sa sinuman nga tagas ng opisyal sa gobyerno. Ginpatay nira dirila ang kaso, kundi pati ang higayon san taong bayan nga mabatian ang bugos nga istorya. Saya na nagpapabilin nga abrido ang pakyana ngan mamingaw ang mga anay magbaton. Ang samtang mawin na itabo, diri dida mahuman ang istorya. Kaysa usa nga demokrasya, waray proper forum nga mas proper kaysa an atubangon mo ang taon bayan nga imoging serbisyuhan. Kung di rin mo kaya himuon iton, tingali sayop ang forum nga ginpili mo sudlan, tikang pa san tinigangan. Nantub-tub yan na, dadalaganan kapag yapon sa tubangan san pakyana san taong bayan. Ayaw ka kay pausa kung sa kaurian, diri ka nala nira husgahan, babayaan kagihapon nira. Amad to ang kolom ni Barry Gutierrez. Usapang barikada. Wala pa ring sagot sa Abante News. Abante, una sa balita. August 14, 2025 issue. Mabalik kauman sa mga paibaro sa kontrol. News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Calbayo, DYOG 882 AM. Sa ASEAN, iisa ang laban pagdating sa kalusugan. Kaya't ang banta sa isa ay banta sa buong rehiyon. Ito ang diwa ng One Region, One Health. Alam niyo ba, noong kasagsagan ng pandemya, nagpadala ng tulong ang mga kapitbansa ng mga PPE, test kits at kaalaman. Dahil sa koordinadong aksyon ng rehiyon, mabilis at maayos itong naiparating sa mga nangangailangan. Nagkaroon ng online training, palitan ng datos at sabayang aksyon. Bawat bansa alam ang susunod na hakbang kahit magkakaiba ng hamon. Nagkaisa rin ang mga scientists at health workers mula sa iba't ibang bansa. Nagtulungan sila sa
sa pagbabahagi ng research, pagbuo ng solusyon at pagtuturo para mas mapabilis ang tugon. At hindi lang kalusugan ng tao ang mahalaga. Minsan, ang sakit ay nagmumula sa hayop o kapaligiran. Lahat naramdaman natin yung impact ng COVID sa ating day-to-day living. And sabi nga nila is yung COVID may have come from bats na tumalon sa ibang species and then eventually sa humans. So nagkaroon tayo ng ganung klaseng awareness na ang biodiversity loss, pag nangalaga tayo ng kalikasan natin, it can actually support our efforts to prevent in the long term yung mga zoonotic diseases or mga pandemic. Kaya mahalaga ang kabuuang pagtingin sa kalusugan ng tao, hayop at kalikasan o ang tinatawag na One Health. Isa itong pagtutulungang paraan para sabay-sabay mapangalagaan ang lahat ng ito, lalo na laban sa mga bagong sakit, resistensya sa gamot at epekto ng climate change. Dahil sa ASEAN, mas mabilis ang tulong, mas handa tayo at mas ligtas ang bawat isa sa riyon. One Region, One Health. Oras naton 9 minutos antes kita alas 5. Good man niya nung ipapakita sa Korte Suprema. Pati ining 19 nga mga senador nga bumutos para i-archive timuson sa baul ang impeachment complaint. Iyakan pangani ni Senador Tito Soto ang pulong nga archive pagpatay na ito sa impeachment siring ni Senador Tito Soto. Pipira na layan na ang mga tadong ang paminsar nga aton mga senadores. Ada na lang, gutay na lilima na lang inisara. Si Senador Kiko Pangilinan, si Senador Bam Aquino, Senador Risa Hontiveros, si Senador Tito Soto, ngan si Senador Ping Lacson, ang pinaka damuan na sisina yan na the most hated senators in the Philippines. Ini sira magbugto nga Cayetano. Tuloy nga magbugto ng mga senador asa na ini ay ang mga Pilipino miskin nagtatarambak ang pamilya ng mga senador na butos na gihapon duha nga magbugto nga bilyar, magbugto liwat nga ini nga si Tulfo, duha nga Tulfo magbugto pinadasig-dasig pagod nga ginanglan ipadayon ng impeachment trial mabutos lang ngayon gihapon. Maupay ini si Erwin Tulfo ngan si Rafi Tulfo Maniamus sa mga appointed nga mga opisyalis ng gobyerno dito sa Senate hearing. Pati mga pulis giniyamusan, pero pagabot kan Inday Sara Tiklop Hadlok siring pa nanobin ni saya san Talawan tama natatalaw Talawan kan Inday Sara ini nga mga senador. Si De La Rosa magbugto nga ehersito nga ini si Estrada si Escudero mao ang pinakadirektor nira ngan bagaan mayada piring sa mata pinanbusalan ang baba ni Chis Escudero nga mga senador, si Gatchalian, sino pa, si Lito Lapid, ini si Bongo, si Ligarda, Marcolita, Amy Marcos, Padilla, ini pa ang mga Duterte diehards, mga Duterte supporters,
Angay ini mga senador nga bumutos para i-dismiss ang impeachment trial. Angay dito sira sulduhan ni Inday Sara diri kayan gobyerno sa Pilipinas sa nagsuldo sa era. Kay Cairo sa Pilipinas. Ang inisulduhan nato ng mga senador nga dito naugop sa naging question ang pagdumara sa ginkukwestiyon ang pagwaldas sa salapi sa gobyerno. Diri ba kam nagkukwestiyon sini mga kabugtuan. Ordinaryo nga tao nga ni nga nakasala sa naton gobyerno ba? O pananglitan, wanted ka san balaod. Kadamo-damo sa mga pulis nagdadakop sa imo. Pero adingani nga nangurakot ba? Ginbabantayan pa kung nabisita ka ni sa Samar. Ginbabantayan pa sa mga pulis. Kay naman, naglilaom nga matatagan ini nga mga pulis ang bantay, pag sinunod-sunod sa mga politiko miskin magpakain o nabisita sa usang lugar, kaya naglalaom nga matatagan sa siring papahalipay sa sining nga dagko nga mga politiko nga mga kurakot. Pero kita nga ni, kita nga mga ordinaryo nga mga mulupyo, mga pobre, makasalala ba sang katerba nga mga pulis ang nagdadakop sa aton, nagdadakop sa mga ordinaryo nga mga Pilipino. Pero mga parehong maoy naging papakita sa Korte Suprema nga nini nga mga 19 nga mga senador. Espesyal ka nga ni nga pagkatao nakasalaka sa gobyerno, yinakan ka nga papatayon mo ang presidente, nagsiring nga may ginkuha ng assassin para ligpiton ang first couple, si PBBM, ngan si First Lady Lisa Araneta Marcos, ngan si Speaker Romualdez. Okay la itong sa era. Ginuugupan itong sa Korte Suprema. Ngan sa 19 ng mga senador. Asa iniya na mga kasanggayan. Waray, di rin na pantay-pantay ang pagkita sa Korte Suprema. Ang mga senador, diri pantay-pantay ang mga tao. May da sa laging gigilingan. Maawin yan, ginpapakita nira nga panklasis ang pangobernuhan. Sira, ang kagdag ko sa nira sweldo, sobra 300,000 pesos sa nira sweldo kada bulan. Pero, diri sira tangkod sa katauhan Pilipino. Kundi tangkod sira sa ira ginuugupan nga dagko nga politiko. Ira gin gin mamangnuan ngan ira gin papalikay sa mga asunto publiko. Didi sa kolom ni Senadora Risa Hontiveros, wala kayo sa mama ko sa Abante, una sa balita. Basahon naton. Yan na ini, sadto ini nga August 8, 2025 issue. Patay na ba ang impeachment? Iton ang pakyana sa akon sa interview sa kadlaw kauman namon pagbutusay sa Senado san kapalaran sa impeachment trial. Sadto nga Miyerkules sugad sa napagkasunduan, gin-open sa Senado ang debate sa usaping impeachment tungod sa igin pagawas nga desisyon sa Korte Suprema nga naghatol nga unconstitutional ini. Ginsuportahan ko ang posisyon ni Minority Leader Tito Sen, siring pa ni Senador Risa, nga i-move to table ang motion nga i-dismiss ang impeachment. Pero sa naging butusay sa Senado, nagdaog ang motion nga i-archive ang articles of impeachment. Sa ungudla, miskin ginlalauman na ini, na susubo paghihapon aksa na itabo siring ni Senador Risa Hontiveros. Kasi, kapag in-archive mo ang articles of impeachment, di rin na basta-basta mabubuhay ini. Kinanglan pa sa majority vote para utro igawas ini tikan sa archive. Sa naging kadamusan butos, baga makori na may tabo ini. Mas makakaupay yun ta kung
table anay ano sapin tungod kay pansamantala ini ipipiliw samtang ginhulat ang pinal nga desisyon sa Korte Suprema. Kung klarado na ang tanan, di da nala ini pabadayon. Baga ang Senado mismo ang nagtalikod sa iya tungkulin. Konstitusyon na ang nagisiring nga Senado ang may nag-uusahan nga poder nga pamatian ngan magdesisyon sa mga kaso sa impeachment. Diri ni basta-basta gintalikdan. Pero siring ngani sa interview sa akon, siring ni Senadora Risa, baga kusa nga igin labog san Senado, igin itsa san Senado ang kalawaringon niya nga puder. May nagsiring nga move on na lakit. Madag ni tiniyakan, pero paano mag-move on ang taong bayan? Kung diri nga ni Sir Maaram sa bugos nga unod sa impeachment complaint, kung maging kami sa Senado, siring ni Senadora Risa, diri pa nahubatian sa bugos sa mga ebidensya ng mga testigo. Kung may factual error sa naging basaran sa desisyon sa Korte Suprema, ginsisiring kasi waray plenary vote sa House, pero klarado sa records nga mayada, ginsertify pa ini sa ira Secretary General. Kung sayo panbasaran, sayo pliwat ang desisyon. Kung nagdugang sa requirements sa pag-file sa impeachment, nga baga mas nagpakuri din Diri nato nini pwede ituring nga simpleng legal technicality. Ang impeachment ang paagis ang taong bayan para suktan ang pinakataas ng opisyal sa gobyerno. Pero kung ang proseso ang gintuyo nga himuon nga complicated o makuri, pabaga nagyapon naton ginsiring nga diri kamo mapapanagot. Kung babatunon ko ang pakyana kung patay na ang impeachment, ang baton ko, baga igin lubong na ini, gabuhi. Pero diri angay magsubo tungod ang laban para sa pananagutan ng permibuhi. Samtang may mga taong aninindugan sa Senado, sa civil society, sa mga ordinaryo nga mga mulupyo, may pag-asa pagyapon mapanagot ang sinuman, ang tinuod nga poder, ang permiyada sa taong bayan. Ngan miskin sano, diri ni madidismiss o ma-archive. Amod to ang column ni Senadora Risa Hontiveros. Wala kayo sa mama ko sa Pahayagan Abante una sa balita. Adiyan natin news update. Mula sa